Ang bomber ng Russia at China ay hinarang at hinabol ng Canada at US fighter jets. Wow, ang tindi nito, malupit Malupit tong Canada at US fighter jets. So ito ang ating ngayon bibigyan natin ng reaction video. Ang reaction video na to, hindi naman tayo nagbabalita, kundi bibigay lang tayo ng komentaryo, suggestion, at nagre-react lang tayo sa mga nangyayari sa atin sa loob at labas ng ating bansa, mga guys. So mahalaga nga to ating malaman, dahil ito ay patungkol din sa ating ito ay tungkol sa ating West Philippine Sea. Okay? Alam niyo naman na ang West Philippine Sea napaka-init na balita sa ngayon, dahil itong mga Chekwa na to nakakabwisit. Okay, no? So ito bibigyan natin ng reaction to. Ito ay galing kay Aerial TV. So please paki-subscribe din sa kanya, mga guys. And also, syempre, bago tayo mag-umpisa, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? So umpisa na natin kung bakit hinarang ang bomber ng Russia. Okay? Actual footage yan Actual footage na hinarang ng US fighter jets at Canada ang bomber ng Russia at China. Matindi ang US Hinarang ng North American Aerospace Defense Command o NORAD ang dalawang Russian at dalawang Chinese bomber na lumilipad malapit sa Alaska noong Miyerkules, sinabi ng isang opisyal ng depensa ng US. Teka, tingnan nyo naman yung Alaska na yan sakop ng Amerika. Yan, tingnan nyo, ang kapal talaga ng mukha nitong mga Russia and China, no? Ba't sila pumupunta diyan nang walang paalam? Siyempre haharangin talaga sila. Mga ugok pala sila no. Sige, diretso pa natin. US na unang beses na naharang ang dalawang bansa habang magkasamang nag-ooperate. Ang mga bomber ay nanatili sa International Airspace sa Air Defense Identification Zone ng Alaska at hindi nakikita bilang isang banta, ayon sa isang pahayag mula sa NORAD, naharang ng US at Canada, na magkasamang binubuo ng NORAD, ang Russian Tu-95 Bear at Chinese H-6 bombers. Ito rin ay minarkahan ng unang pagkakataon na ang H-6 bombers, na derivative ng mas lumang mga Soviet bombers, ay pumasok sa Alaska Air Defense Identification Zone, sinabi ng defense official. Ang pagharang ay isinagawa ng US F-16 at F-35 fighter jets, gayon din ang Canadian CF-18 fighter jets, ayon sa defense official. To us, we closely monitor. Tingnan nyo naman ano bang ginagawa nito ng mga bomber ng Russia at China? Nakakatakot yan So kung ako sa presidente rin ng bansa nakaka-alarma to. Siyempre, magpapa-intercept ako ng mga fighter jets doon para intercept yung bomber na yan. O siyempre, itong mga China na ito, Russia, bigla na lang pumapasok Mga walang hiya yan Kala nila siguro, sila ng hari sa mundo. Ayun, in-intercept sila ng US at Canada. Ayun. Sige, diretso pa natin. These aircraft, tracked the aircraft, intercepted the aircraft, and which demonstrates that our forces are at the ready all the time, and we have very good surveillance capabilities. And this is the first time that we've seen these two countries fly together. They didn't enter our airspace. I think the closest point of approach was about 200 miles off of our coast. So, but this is a thing that we track very closely. We're able to intercept, and if it happens again, if there's any kind of tignan nyo yan, ayan ang bomber ng Russia at China. So bigla na lang pumapasok sa airspace ng Amerika, no? So buti nga hindi sila binanatan o hindi sila pinabagsak. Challenge from any direction. I have every confidence that Northcom and NORAD will be at the ready and will be able to intercept. In terms of the relationship between Russia and China, this is a relationship that we
have been concerned about throughout. Teka, alam nyo naman itong mga Russia at China, no? So, lagi silang nagpapakawala o naglalayag ang kanilang mga bomber o mga fighter jets sa iba-ibang bansa. So, nang walang paalam-paalam, no? So, talagang titigas na mukha nitong dalawang to, no? Itong Russia at China. Mostly because we're concerned about China providing O tingnan nyo naman, napag-usapan tuloy sila, nabahala tuloy ang Amerika, no? So ayan, ayun yung nagsasalita si Secretary State ng Amerika yon. support to Russia's illegal and unnecessary war in Ukraine. And we've seen evidence of that. And we would hope that that would cease going forward. We'll see what happens and how this relationship continues to develop. We will remain focused on protecting the homeland here. And again, I Yes. applaud the efforts of NORTHCOM and our great airmen. O tingnan nyo na, sinabi ni Secretary of State, yung negro na yun talaga pinoprotektahan lang nila talaga ang kanilang state, ang kanilang bansa. Kaya nagpadala kagad ng interceptor mga fighter jets. So, para kumprontahin to ng mga bomber ng Russia at China na makakapal ang pagmumuka. Who are always at the ready. As to whether or not our adversaries are testing us at this particular time, they're always testing us, and that's no surprise to any of us. We see activity in the north on a number of occasions, and we are always at the ready to address that activity. In terms of the message that the Russians and the Chinese are sending, I'll tell you what message we're sending. And that message is we're going to be at the ready. We are at the ready. We will always be at the ready. We're going to defend this nation. And Yes, tignan nyo naman ang Amerika. Hindi nila matatakot ng basta-basta yan, no? They are ready. They are every minute they are ready. Anong sabi ni Secretary of State na itong negrong to. Yan, to hindi talaga nila kung ang China at ang Russia ay ginagawa na nila tinatakot yung mga ibang bansa. Ibahin nila ang Amerika, no? Hindi nila matatakot ang Amerika, tsaka matagal nang takot ang Amerika. Hindi talagang gigibahin sila ng Amerika pag once na may ginawa silang na kumbaga against sa bansa ng Amerika. Ito kakapal talaga ng mukha talaga, no? Itong Russia at China. So ang kaya lang nila yung mga lilit na bansa Ngayon, siguro ginawa nila porket hindi sila yung ginagawa nila sa ibang malilit na bansa siguro nasa isip nila kaya na ring gawin sa isang most powerful military in the world kundi yung Amerika, pero hindi umubra, no? Talagang sinabayan sila sa ere. so if there is a challenge or a threat to the United States of America, your troops will be at the ready, and they will do the right thing. Yon. And I want to thank all those who continue to support our troops and their families. What you saw the other day is what they do each and every day, and I am absolutely proud of them. Yon. What do you think of the timing? Matindi. Why now? Well, I mean, you could probably guess that things like that have probably been planned well in advance, and so that certainly would be my guess. And in terms of why they would choose to do something at a particular time, I have to ask them. But what I'll tell you is that whenever somebody does something like that, we'll be at the ready to do the right thing. Yon. Nagpakita naman ng panibagong puwersa at lakas sa Sinabi niya, ang tapang na sinabi ni Secretary of State, they are always ready. So, talagang matindi ang Amerika. mga magkakaalyadong bansa sa buong mundo. Sa isinagawang RIMPAC 2024, hindi man nakapagpadala ng barko ang Pilipinas, kabilang pa rin dito ang Pilipinas at iba pang Indo-Pacific allies na galit sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea, habang ang China naman ay hindi kabilang sa RIMPAC ngayong taon. Ang nasabing malaking pagsasanay na ito ay tanda ng matinding mensahe ng Estados Unidos at mga allies laban sa aggressive action ng China sa kalapit nitong mga bansa.
Tignan nyo naman ang Amerika at ang mga kaalyadong mga bansa nagsasanay mismo sa South China Sea. So ito ay nagpapakita ng kung gaano kalakas ang kanilang militar na kaya nilang tunawin ang isang bansa o isang country na gustong pumapil, gustong maghari-harian, no? Alam naman natin na ang world superpower ay ang Amerika. So hindi papayag ang Amerika na sila ay maungusan, no. Maungusan ito mga singkit na to, tsaka itong mga Russia. Mas matindi ang puwersa ng militar ng Amerika at ng mga kaalyado nito, yung NATO. So talagang mabubura ang mapa, mabubura ang bansa ng China pag talagang nilabanan nila ang USA. Yan, no, kung makikita nyo, ayan mga 7 fleet, mga aircraft carrier ng Amerika at ng iba-ibang bansa ng mga kaalyado ng Amerika, no? So ayan pa lang, baka matunaw na ang China, eh. Tingnan nyo, ang titindi niya, no? Kaya nilang palubugin yan ng China. Kabahan na sila. Pag yan, pinalipa rin nila, pag nagpalipad sila ng missile dyan, kabahan na sila ang mga China. So, sa dami niya, no? So, kung mapalubog man nila yung isa dyan, meron pa uling mga kasama yan. Hindi lang yan, meron pa talagang backup yan sa iba-ibang lugar na pupunta sa South China Sea para durugin yung China. Ano pa lang, kumbaga first batch pa lang yan. Kung makikita nyo yung aircraft carrier, nangunguna. Ayan ang gigiba sa bansa ng China. Ayan pa lang, isang US aircraft carrier. Punong-puno na ng mga fighter jets yan. Na hindi na stealth. Alam nyo ba ang stealth? Na hindi nakikita sa radar ng kahit sinong kalaban. So, hindi nila alam na nasa bansa na nila yung fighter jets na yan, yung pinagbubomba na sila. O tapos itong mga nasa likod na yan, mga destroyer yan. So ayan pa lang, baka nga hindi na makaporma yung mga China dyan, eh. Yan, sa dami niya, no. Matindi, malupit ang Amerika pagdating sa military, no. May mga submarine pa yan, no. Ayan. Yan, pinakitaan na ang China ng Amerika at ng mga kaalyado, Ayan. Ganyan. So, sigurado yan. Bahagang buntot ng China. Titindi niya, no? Mga Corvette and Destroyer yan. Sa dami niya, no? Di kaya nilang di nila kayang palubugin niya, no? Yung missile na pakakawalan ng China diyan, hindi yan tatama sa mga barko ng Amerika. Alam niyo ba kung bakit? Sa ere pa lang sasalubungin na. At may mga interceptor yan. Matitindi yan.
actual footage. Ano? US Coast Guard, kasama rin pala, no? US Coast Guard. Dyan sa South China Sea. Tingnan mo, nasaan yung mga barko ng China? Wala, nagtago. Oh, kita ang mga carrier yan, oh. Helicopter carrier, ayan yung nakikita na yan, oh. Matindi yan. Kala nyo walang laman yan, nandun sa loob ang mga aeroplano niyan. Tingnan nyo naman ang mga gamit ng mga mga allied forces ng Amerika. Malulupit. Ayan, mga destroyer yan. Orbit. Destroyer. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming Okay mga guys, so hanggang dito na lang tayo mga guys. So nakita nyo naman kung gaano katapang at kalakas ang Amerika at ang kanyang ally forces, no? So mismo dun sa South China Sea sila nag-muscle flex. O nasaan yung mga China? Wala na, di ba? Wala nang sinabi. Nagsitago na. So hanggang ang kayang-kaya lang ng mga China, yung mga lilit na bansa, no, na walang kakayahan ng mga militar. So mayabang talaga 'to ng mga Chino na 'to, no? Pati nga itong mga nito, no, hinarang nga sila ng mga ng mga Canada at US fighter jets, no, yung mga bomber. O yun, tiklop sila. Okay, no? So hanggang dito na lang tayo mga guys. So kung bago ka pa lang sa aking channel, guys, please like and subscribe na lang muna sa ating channel para naman maikalat pa ni YouTube ang ating mga video sa mga netizens. Okay, so sa susunod ulit,